Di paano niya yan, Mr. Maravillas, nakalabas na ng bansa? Parang si Saldico. Walang problema po. May Interpol. Remember si Congressman Arnie Teves? O, di ba? Pero natagalan siyempre. Before na nakabalik dito sa Pilipinas. Kasi siyempre, kailangan nating makipag-coordinate sa gobyerno ng bansa, mga kababayan, kung saan nagtatago yung pugante. Sino pa yung tumakas, mga kababayan, noon na nahuli? Si dating Mayor Alice Goo at yung mga akusado, co-accused ni Alice Goo. Lahat naman, mga kababayan, nagagawa ng paraan. At yun ang ginawa ng ating gobyerno sa pamumuno po ng tinatawag nilang weak leader. Hello po, mga kababayan, si Dante Maravillas. I-update ko kayo sa kaso po ni Atong Ang. Kasi sabi dito sa balita, may report po na si Atong Ang nakalabas na ng bansa. Atong Ang reportedly in Cambodia. Sabi po ni Secretary John B. Crimolia ng DILG. Di paano niya yan, Mr. Maravillas, nakalabas na ng bansa? Parang si Saldico. Walang problema po. May Interpol. Remember si Congressman Arnie Teves? O, di ba? Pero natagalan siyempre. Before na nakabalik dito sa Pilipinas. Kasi siyempre, kailangan nating makipag-coordinate sa gobyerno ng bansa, mga kababayan, kung saan nagtatago yung pugante. Sino pa yung tumakas, mga kababayan, noon na nahuli? Si dating Mayor Alice Goo at yung mga akusado, co-accused ni Alice Goo. Lahat naman, mga kababayan, nagagawa ng paraan. At yun ang ginawa ng ating gobyerno sa pamumuno po ng tinatawag nilang weak leader. Kita ninyo kung ano nagagawa ng isang weak leader? Yung mga pinaka matitinding personalities o na si Digong na-deliver po sa dahig. Tapos yung kanyang spiritual advisor na may-ari ng universe, si Pacquiao, nakulong. Ganyan katindi po ang ating weak leader. Yung mga kampo ni Digong, pinaganap na. Tulad, mga kababayan, tulad ni Atty. Harry Roque. Ba't kasi niya, Mr. Maravillas, si Atty. Harry Roque, matinik din? It's a matter of time, mga kababayan. Pasasaat, maulog din sa hawla. Yung mga minions ni Digong, mga kababayan, tulad ni Harry Roque na pinaganap ng batas. Si Bato de la Rosa, hanggang ngayon, hindi nagpapakita sa Senado. Pero ang sabi, may minority report signature. Paano nakapirma yung ghost senator, mga kababayan, sa minority report ni Amy Marcos at saka ni Marcoleta? Galit si Ping Lacson. But anyway, that's another story, mga kababayan. Dito muna tayo sa mga pinaganap ng batas. So this time, itong si Atong Ang, mga kababayan, na never nakasuhan nung panahon ni Digong. Alam naman natin po, panahon ng Duterte administration, nang mangyari po yung more than 100 missing sabongeros. Pero tingnan ninyo, sa panahon ng ating administrasyon ng sinasabi nilang weak leader, na isyuhan ng warrant of arrest, nakasuhan ito pong si Atong Ang, na sabi nga po ni Ombudsman Remulla, si Ombudsman Remulla ba yun o si John B. Remulla? O tama, si Ombudsman Remulla pala yung nagsabi, ginulo lang niya ni Bato de la Rosa yung investigasyon sa missing sabongeros. Bato de la Rosa ginulo raw ang kaso ng missing sabongero versus Atong Ang. Pag ganyan, mga kababayan, alam na. Hindi solusyonan yung habulin, mga kababayan, si Atong Ang ginulo niya. Siyempre naman niya, barkada si Atong Ang ni Digong. Konsultan po ng PCSO noon sa STL. Si Atong Ang, mga kababayan. Inalmahan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla si Senador Ronald Bato de la Rosa dahil nilaro lamang nito ang investigasyon sa mga missing sabongero kung saan dawit ang negosyanteng si Atong Ang. Ayon kay Remulla, simula noong 2022 nang maupo siyang kalihim ng DOJ ay trinabaho na niya ang isyu sa mga missing sabongeros.
Anya, sumausaw din umano ang Senate Committee on Public Order, Dangerous Drugs sa pamumuno ni De La Rosa. Pero ginulo lamang ng committee ang investigasyon sa isyu ng mga missing sa Bungero. Dalawang korte na ang naglabas ng arrest warrant kay Ang dahil sa kasong kidnapping with homicide kaugnay ng mga nawalang sa Bungero. Ngayon nga ang sabi, si Atong Ang tumakas ng pa-Cambodia. You see? Ito yung sinasabi natin. Hindi matino talaga mga kababayan yung previous administration. Yung mga inosente, yun ang naging biktima na HK mga kababayan sa war on drugs. Tapos yung mga sangkot sa mga kahindik-hindik na krimen tulad ng missing sa Bungeros, ginulo pa. Yan ang sabi ni Ombudsman Remulla. Ginulo pa ni Bato de la Rosa. Kasi nga po dating consultant itong si Atong Ang ni Digong sa STL, sa PCSO. You see? O ngayon, ito yung latest kay Atong Ang mga kababayan. Kasi lahat ng mga possible areas, nakarating po doon yung mga raiding team, National Bureau of Investigation. Nakarating po sa amin sa Albay, sa Libon, Albay. Kasi doon sa Libon, yung raiding team, ang sabi, may tawag dito, may fighting farm doon na nagiging frequently binibisita noon ni Atong Ang. Pati yon ni raid. Ito yung report ng TV Patrol. Nakaabot na sa Bicol ang paghanap ng NBI sa puganting negosyanteng si Charlie Atong Ang. Yan o. Game farm sa Libon, Albay na posibleng pinagtataguan ni Atong Ang hinalughog ng NBI. Yan po. Report po ng TV Patrol. Ngayon, ang latest, mga kababayan, ang sabi, baka nasa Cambodia na po nagtatago. Duman sa backdoor siguro po. Tulad ni Alice Go noon, saka ni Libis, ni Tebes. So sabi dito sa balita ng GMA News Online, may information na nasa Cambodia, but that's raw information. Kasi nag-set up siya ng online sabong sa Cambodia, sabi po ni Remulla. Yan ang hanap buhay po niya, online sabong. Kung hindi waiting, sabong. Kung ano-ano pang mga gambling lord po itong si Atong Ang Barkada ni Digong. Kung saan noon, may report during the campaign, gusto daw na nag-reach out kasi alam niya mananalo yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Number 1 sa survey po, sa pagka-presidente. So gustong tumulong, gusto mag-donate siguro ng campaign fund. Ang sabi, tinurn down ng ating Pangulong Bongbong. Kasi siyempre, alam na kung ano yung intensyon. O, di ba? Proteksyon sana. Ganyan po ang mga malalaking negosyante na involved sa mga ganitong hanap buhay. Sa kanila po, hanap buhay ito So sabi dito, Remulla however maintained that they are confident that Ang is still in the Philippines. But he added that the authorities are working on the cancellation of Ang's passport to prevent him from traveling. The DILG Secretary said President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. may request the arrest of Ang from government of Cambodia if the information is confirmed. Yun ang mangyayari niyan, mga kababayan. The same thing na ginawa ng ating gobyerno kay Alice Goo saka kay Tebes. And finally, nagtagumpay mga kababayan, yung ating mga authorities, yung ating gobyerno na may harap po sa batas, sa trial, itong mga akusado. Walang sacred cows, mga kababayan, sa ating administrasyon. Kailangan mabigyan ng hustisya. Anyway, kung hindi man po ay ang ebidensya, limbawa, laban kay Atong Ang, di yung korte na po, after trial, ang magdidesisyon yan. Binibigyan ng bawat isa, mga kababayan, ng due process. Yan ang policy ng ating administrasyon po. So sabi dito, kapag i-cancel po yan, ang ASEAN magiging chairman ng ating Pangulo. Pwede niya ipang-request yan sa kapwa Pangulo niya o hari yata sa Cambodia. Katulad ng ginawa kay Tebes, ni-request niya yon sa Timor-Leste. Tapos, sinuli dito, sabi po ni Remulla. So, following the 10 million reward for information on Ang's location, Remulla said authorities have already received tips that led to 8 operations. But the businessman was not found in the reported areas. Arrest warrants have been issued against Ang
and others stemming from multiple counts of kidnapping with homicide and kidnapping and serious illegal detention in connection with the missing Sabongeros case. Ang remains the only accused is still at large. His firearms licenses have been revoked. 6 firearms were registered under Ang's name. On Tuesday, only 5 firearms were surrendered to Mandaluyong City Police Station according to Ang's lawyer. Yung ibang mga akusado, mga kababayan sa missing Sabongeros, nasa kamay na po ng ating mga authorities. So abangan natin mga kababayan yung mga developments ng mga balitang yan kasi seryoso po ang ating gobyerno, ang ating administrasyon. Nayara po sa hustisya ang mga sangkot sa mga criminal activities. And this happens mga kababayan ngayon sa administrasyon ng mga big names na sangkot sa kung ano-anong mga krimen, anomalya, skandalo, corruption, tulad po ni Bong Revilla ang inihaharap sa batas. Diba po? Ayan lang po sa ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.